Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pa rin inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay E.S. Bersamin, ang mga naunang pahayag niya ay hindi nangangahulugan na may umiiral ng warrant kundi isang hypothetical na sitwasyon lamang na kung sakaling may lumabas na warrant, ipatutupad ito sa pamamagitan ng proseso gaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na kung ito ay dadaan sa Interpol. Dagdag pa ni Bersamin, hindi babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito hinggil sa ICC, maliban na lamang kung may lalabas na desisyon ang Korte Suprema kaugnay nito. If there should be a warrant, I did not mention that there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga magagawa na i-report ang mga employer na hindi magpapatupad ng 50 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Umaasa ang ahensya na ipatutupad ng mga employer ng dagdag o ang dagdag sahod sa alamangitan ng mga magagawa noong July 14. Epektibo na ito kung saan ang mga non-agriculture sector laborers ay dapat tumanggap ng 695 pesos na arawang kita. Habang ang agriculture sector naman ay tatanggap ng 658 pesos. Inaasahan ng DOLE na abot sa 1.2 minimum wage earners ang makikinabang sa dagdag sahod. Hataw Balita ngayon. Nakipagsabwatan umano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang International Criminal Court para ipahuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang bahagi na naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands nitong weekend sa harap ng Filipino community. Iginiit din ni BP Sara sa kanyang talumpati na mayroon umanong tao sa loob ng ICC na naiimpluwensyahan ng chismis at social media kaugnay ng hiling nilang interim release ni FPRRD. Hinihintay pa ng UNTV ang magiging tugon dito ng palasyo, pero nauna na rin iginiit noon ni Pangulong Marcos na sinurrender lang si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil may warrant of arrest dito mula sa Interpol. Hataw Balita ngayon. Maring tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang online gambling kasunod ng pahayag na ilang mambabatas na humihiling na ipagbawal ito. Ayon sa kanya, hindi kayang kontrolin ng mga magulang ang internet access ng kanilang mga anak, kaya nalalantad ang mga ito sa pagsusugal. Binibigyan din ni VP Sara ang panganib ng online gambling sa mga pamilyang Pilipino, sa mga pamilya at mga kabataan. Naniniwala siya mas pinadali ng online platforms ang pagsusugal dahilan upang mas maraming Pilipino ang malulong at mabaon sa utang. Bagamat bukas siya sa regulated gambling na may malinaw na limitasyon sa mga kalahok, mariin ang kanyang pagtutol sa online na bersyon nito dahil sa malawak at tinding kontroladong akses. I am against online gambling. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na dyan sa online gambling, ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin.
Para po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco, wala naman po sa Alberta, Canada. Noel, magandang umaga.